16 million pesos ang ibinayad ng Office of the Vice President para sa pag-rent ng isang safe house sa loob lang ng 11 araw. Ito ang ipinunto ng prosecution team sa 12th day na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kaya gustong-gusto nila malaman kung saan ginasta ang milyong-milyong confidential funds. Bukod sa safe house, milyong-milyong piso rin ang ginasta sa mga upuan at lamesa, pati na rin sa mga biyahe ng opisina at sa pagbili ng medicines at goods na naging reward sa mga informants ng confidential activities ng OVP. Sumalang ulit kanina si Roderick Wamil, dating auditor ng Commission on Audit bilang testigo ng prosekusyon. Para sa kanya, irregular ang mga ito dahil ang mga bagay na pinagastahan ay hindi pasok sa guidelines ng Joint Circular ukol sa confidential funds. Pinanindigan niya na walang evidentiary documents ng OVP pati na rin ng DepEd na dating pinamumunuan ni Duterte na naging successful ang kanilang aktibidad sa paggamit ng confidential fund. Bukod pa rito, noong auditing period noong 2023, nag-request daw ang OVP ng software audit sa kanilang ahensya sa isang meeting kung saan nandun mismo si former DepEd Chief of Staff Michael Poa na ngayon lawyer na rin ni Duterte sa trial. Ngayong araw din krinos-examine ng defense si Wamil. Ayon kay Poa, hindi lang si Duterte ang bising nagkaroon ng confidential funds, pero pati na rin si former Vice President Jejo Marbinay noong 2014. Tinanong din ng defense kung sino ang nag-grant ng confidential funds sa OVP. Ang sagot ni Wamil, ang Office of the President. At ang Kongreso din ayon sa General Appropriations Act ang nagbibigay ng pondo sa OVP ayon kay POA. Ang redirect na prosekusyon, hindi porket ang Office of the President ang nag-grant ng pondo sa OVP ay exempted na ito sa pag-report ng accounting kung paano ito nagastos. Since ang confidential fund po ay public fund, so kailangan pong ma-properly account. So kailangan nilang i-liquidate properly and completely yung kanilang cash advances from the confidential fund. So ang sinasabi mo, at nasa rationality ng Joint Circular, Section 1, Public Funds, Public Accountability, Public Officer. Tama? Opo. Okay, walang exemption. Hindi exempted si Sara Duterte para mag-account. Yes, ma'am. Pinuntun din ng defense na ayon sa Joint Circular, confidential activities are highly sensitive in nature and details of which cannot be divulged due to national security. You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K, on unauthorized divulging of confidential information, correct? Yes. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Yes po. Okay, so batay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Yes po. Yes. Now let's go to the Joint Circular. Sinabi rin ni POA na wala namang nagbabawal na gumasta ng milyong-milyong pera sa loob ng 11 days na pinag-agrihan naman ni Wamil. Sa dulo, sabi ng prosekusyon, Tinanong sa'yo, conclusive ba? 8.3, you mentioned prima facie findings. Tinanong sa'yo, is this conclusive? Hindi po. It is prima facie po. Pero miski na prima facie findings, meron bang presumption? Is there a presumption of innocency? Is there a presumption of guilt? As a matter of fact, expressly says, there is a presumption of misuse and that it is used for personal benefit. Tama? Based on this provision po, yes, ma'am. And so far, unless proven otherwise, that presumption still holds. She is presumed to have misused or to have used it for personal benefit, Mr. Witness, correct? Yes, ma'am. Based on 8.3, correct? Yes, ma'am. No further questions, Your Honor. I'm Joseph Madrajas, Senior Reporter from Manila Bulletin.